So what's up mga kamag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, balikan natin yung mga unwatched battles, no, unwatched natin, no, sa Gubat 13. So umpisahan natin sa Merds versus Nathan. So bakit ito yung inuna ko sa sobrang daming magagandang battles dito sa Gubat 13. Yung iba kasi is na-review ko na, especially yung Acer versus Husky. So na-review na natin yon. Then yung isa buhay din na Misa Buhay, no, na Poison 13 tsaka EJ Power, na-review na rin natin yon. So bakit Merds at Nathan ang inuna ko after ng mahabang pahinga sa Gubat 13, no? Kasi si Nathan, napapanood ko na to sa Motus. So familiar na sa akin kung paano magsulat si Nathan. Si Merds naman, gusto ko siya mapanood ulit kasi sa mga past na reviews ko sa kanya, medyo nakulangan ako sa mga pinakita niyang performances. So tignan natin kung ano yung magiging outcome ng battle na to. So si Merds, more on technicalities to eh. So to be honest, nung napanood ko si Merds sa 1 minutes, hindi ko siya masyadong magets, no. Tapos si Nathan naman, gusto ko yung energy neto, gusto ko yung stage presence. Magaling to si Nathan. Ang problema lang kay Nathan is nagkakaroon siya ng mga stutters, mga chokes. So pero in terms of writtens, gusto ko magsulat to si Nathan. Kaya ito muna yung inuna ko kasi gusto ko mapanood yung battle na to talaga compared dun sa mga ibang battle. So ayun, alam ko may nagre-request sa comment section ng mga Gubat 13 na battles. Hindi ko na yun nilista kasi ako personally gusto ko rin naman mapanood tong mga battles dito, 'di ba? So ayun, huwag natin patagalin to kasi 34 minutes yung battle, medyo matagal-tagal siya. So ayun, Merds versus Nathan, let's go. Non-tournament battle to, unang banat ng gabi, pakinggan natin, Gubat 13, Merds. Yo! Bago ako magumpisa, gusto ko munang i-emphasize yung una ko na punchline, if that's fine. Yung mga battle mo, disaster bro, talo ka lagi ng landslide. No excuse. Puro talo rin ka makailan. Nung sa pag-experiment, nag-crave. Gustong lumikha ng bagong sandata na para bang Iron Age hanggang ma-reach ko yung conclusion ng theory ko sa final page. Kailangan ko muna palang maging talunan bago mag-jump sa higher stage. Game! Yeah! Kaya nag-research ako. Pinanood ko battle mo. Pucha, life-changing ka bro. Ang lalakas ng mga punches mo. Nakatulog ako. Kasi sabi niya sa last battle niya, Casper? Yan ang sabi niya sa last battle niya. Kaumay ka na bro. Nangiinis ba to? Puro sabi niya, wala namang nakikinig sa'yo. Okay. Pag nag-spit pa, parang hikain iyang fucking weakling. Mga tao inaantok sa'yo like public speaking. Kung yan battle instinct, motherfucker, it means wala kang maibubuga sa merong proper breathing. Wala kang maibubuga sa merong proper breathing. Kaya ka puro talo eh. Kasi baon ka kornihan. Di na ako magtataka mga next month. Talo ka na rin kay OG1. Sige, battle lang ng battle. Gawa lang ng gawa. Battle lang ng battle kahit walang napapala. Hindi sa ginagawang big deal. Appreciate ko yung effort. Dapat lang nawapakels ka lang sa win-loss record. Pero documented to. At market di rin censored. Kaya dapat may value yung lyrics mo na naka-record. Ayun tuloy na lugmok. At kahinaan ang salarin. Nung puro talo, sarili niya gusto nang patayin. Bilang mabuting kaibigan, tinulungan ko na rin. Sabi ko, pre, wag mo nang patagalin. Ina ka. Mas madrama ka pa sa drama ng matandang dalagang bading.
Para kang Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Alam mo kung bakit? Ang sarap mong sapakin. Kaya sa battle scene, public figure na yan. Hindi pa ba obvious? Kung si Wanod mangbabatok, ikaw batukan ka ng motus. Kaya ka lang nandito dahil si M-Site naawa sa'yo. Kuya Sight, lakad mo ko sa gubat. Kahit INC ako, gagawin kitang santo. Pagdadasal ng kusa. Nanampalataya kay Kuya na sana makuha. Bago ka lumapit sa Christian, dapat manalo ka muna. Bago ka lumapit sa Christian, manalo ka muna. So, yung manalo na to win, no? Or yung isa pang manalo doon is yung sa iglesia, no? Ano bang pangalan sa iglesia? Yung basta yung manalo, 'di ba? So, di ko alam kung sino yung manalo doon sa iglesia. I don't know. Pero yun, ayos yung laro ni Merge doon. Pucha, tiwalag ka na! Kung puro asa, weak as in. L na nga yung sulat, pati diskarte, L pa rin. Bumabagsik na rin galawan. Ayusin mo naman. Huling panalo mo, gago ka, inong kulong pa si Badang. Nung kulong pa si Badang o bagsik Badang, dalawang manyak, may kalalagyan na to. O bagsik Badang, dalawang manyak, may kalalagyan na to. Kamao kung magpo-focus, aning dili kamao. Inabot sa akin ni Sir Arik, siguradong patay to. Kung binabata lang sa motos, delikado sa kamay ko. Pero kaya kung titingnan lagay mo, di ka natalo sa hulog. Kinikater lang ni Arik yung halimaw na natulog. Kaya pinakain ka sa akin nung mas lalong magutom, tapos binigay ako sa'yo para mas lalong mahubog. Yun yung win-win situation. Time! Palautog! Okay, so ang haba nung round ni Merge, no? Iyon yung pinakauna kong napansin. Haba nung rounds ni Merge, kitang-kita naman almost 4 minutes na siya. Tapos ang bagal ng dating ng effective line niya for me. So sabi ko nga sa inyo, yung una ko napanood si Merge sa 1 minute is hindi ko siya masyadong maabot, maintindihan, kasi nga more on technicalities talaga si Merge eh. So ayun, nagbaka sakali lang ako baka nag-switch siya ng style or baka nagkaroon ng evolution sa style niya, pero still ganun pa rin yung estilo ni Merge, no? So sa mga nakakaintindi kay Merge sa ganung style, no, na mga malalalim at yung mga hindi naman siya ganun ka totally malalim pero sobrang broad ng mga angulo niya. And yun nga, sabi ko nga naging mabagal yung pagkuha ni Merge sa momentum niya. Okay naman sa akin yung Christian, manalo, okay yun. Pero still not enough yun para makuha ni Merge yung mataas na puntos na pwede kong ibigay sa kanya. So yan, tignan natin I think sa stage presence magkakatalo, no? Kasi si Nathan alam ko na bumitaw to no? Sa motos pa lang gustong-gusto ko na bumitaw si Nathan. Laban niya kay Spero, laban niya kay Casper, 'di ba? Gusto ko yung gusto ko umata si Nathan, pero tignan natin kung madadala niya 'yon dito sa flip top, no? Pero yun, kay Merge, going back kay Merge, di ko pala na mention kanina, no? Yung may slow start si Merge, tapos tawag dito, may mga stutter siya. Kita nyo naman, 'di ba? Parang ang layo ng mga intervals. Spit siya, pause, tapos parang ang tagal, tapos bago siya mag-spit ulit. Kung napansin nyo yan. So, hindi ganun kalinis yung performance ni Merge. Yun din yung mga napansin. Yun din isa sa mga napansin ko. Sa punchlines naman, yun nga, ineffective yung iba. Yung iba naman, sa sobrang technical is, hindi ko na maabot yun. Hindi ko na maintindihan. So, yun. Tignan natin yun, naging mabagal yung pag-cope up ni Merge sa round 1. Nathan.
Char! Sunod-sunod daw yung talo ko. Eto 7 sunod na talo na ako, totoo lang. Hindi nga ako apektado eh. Ba't naiinis siya? Baka sunod na talo ako, baka ma-depress ka. Yo, game! Game! Tinapat ako sa poetic. Itong 7 sunod na talo. Grabe ka naman, Nathan. Alam ko talo mo kay Casper tsaka kay Espero eh. Kanino yung iba? Yo, game! Game! Tinapat ako sa poetic. Napanay Taglish. Aba, Marwanabi. Nagpupurong Tagalog, sabay Ingles. Sino ka? Si Emar Industry. Okay. Ba't ka ba nai-English Feeling foreigner? O sige, pagpalagay natin. Kasi choke artist daw siya na grappler, yan ang awa niyang kada game. Ang kaso lang, si Buto Brother at di octagon ng stage. Yung distance ay na-master at mas na-handle ko ang space. Foreigner na grappler, pas tatamaan din sa range. Nice! Ayun. Nakuha na kagad ni Nathan. No? So, sabi ko sa inyo, ilang beses ko na napanood si Nathan, isa to sa mga gusto ko yung yung stage presence na sabi nga niya, 7 beses na siya sunod-sunod na talo, pero para sa akin yung kung ano yung pinapakita niya kada battle, ayun talaga yung nagmamatter. So, ang galing nun. Tapos ngayon, nakuha niya kaagad yung pinaka-momentum niya. Unlike kay Merz na sobrang tagal makuha yung pinaka-momentum, 'di ba? Si Nathan, hindi pa nga siya nag-iinit dito eh, 'di ba? Ang ganda na ng mga reference na ginamit niya, no? Yung MR Industry, ayos 'yon, tapos yung foreigner range, 'di ba? Solid. Master at mas na-handle ko ang space. Foreigner na grappler, pas tatamaan din sa range. Wala! Mas brutal ka pa sa akin? Gantong muka, brutal. Tangina mo, Bimbi. Mga tol, sinong tangang masisindak sa agresibong nakakimpi? Kasi pansin nyo ba, book na ito every battle? Lalo na nung 1 minutes, tangina ang gulo. Fuck shit! Ano bang ginagamit mo na shampoo dyan, ha? Brand X? Rep and ball ka nga, pati buhok, buhol-buhol. Wala ba kayong suklay doon, tol? O kahit man lang salamin? O kung gusto mo ng hair treatment, ako bahala. Pwede kitang planchahin. Pati puso masasyak, bro, ngayon sa akin nakipag-deal. Di na shampoo yung tinutukoy ko pag binigyan kita ng clear. Alam ko sinasadya mo yan. Para magmukha ka salbahe. At yung mga science reference mo, magmukhang mabangis. Tuwing magpapagupit to, sinasabi sa barbero, boss, gupit scientist. Tapos poporma ng pantrapo. Magmukha lang halang. Pas burado at maglalaho. Madidelete din itong mangmang. Anong silbi ng appearance mo kung madidisappear ka lang naman? Kasi siga-sigaan yan sa stage. Sa tunay na buhay, ang bait mo naman. Tunay na buhay, ang bait mo naman. Yung karakter mo kabanuan. Nagpapaka-brutal pa to. Pagkabading tinatabunan, mamamariyan. Mananaga. Mananaksak. Ako rin naman. Pero sa punchline, hindi kinulang. Habang ikaw gumagamit ka ng das kasi duwag makipagsuntukan. Sige, handa mo yung mukha mo. Di lang mamumula yung tila kapag nilabas ko din ang kulay ko ngayon sa yubek. Dugoy mamumuo dyan, iha. Uuwi ka doon sa lilang may mukha na kulay ube. O, taga-Lila. Pero sa mga hindi nakakaalam, dati yan taga Cavite. Doon niya rin nakilala yung boyfriend niya si Sequence. At naging kagrupo netong Leche. Siya yung katulong mo sa sulat, doon ka din nakadependent. Nagmistulan kang si Snow White, may alalay kang duwende. Ang lakas mang maliit. Hoy, mahiyakan ako. Tapos sulat ng pandak, pinagmamalaki mo. Kahit magtulong pa kayo, di ako basta matitinag ng kabitenyo. Ulo mo'y lalagyan ng bala. Saksak sa tagiliran, sabay hiwa ng katana. Motsa, where you from? Wala akong plano na maawa kasi basta etivak, dapat may iba't ibang tama.
Kaya paano ba ito makakapalaga? Tang-inang In-expose na ng MP3 at sikreto yung tangan-tangan mo na style. Selfie bars, universalized na kung kani-kanino pwede i-apply. Only reference, tangina, pinupurga mo kami gago. Sino mga urado? O mga tol, malalim bagad porque yung setup komplikado. O siya, round muna. Ipakita mo kung gaano ka katinig. Sa round 2 natin, bulabugin mga daga mo sa dibdib. Shit! Round 2 pa lang. Tang-ina mo, Nathan. Galing. Hindi ako nagkamali sa mga sinabi ko kanina. Galing. Ang galing, Nate. Ang galing. Puta. Pinakamalakas na round 1 ni Nathan na narinig ko. Sa mga battles na na-review ko kay Nathan, ito yung pinakamalakas na round 1 na narinig ko kay Nathan. Sa 10-7 in favor of Nathan, sobrang layo ng agwat. Kung punchline yung pagbabasehan, tanginan, ang layo ng agwat, men. Parang it's 5-1 or 6-1 na punchline or haymakers yung round 1 eh. Ganung kalayo yung agwat ng punchlines at haymakers na narinig ko. Effective references, effective angles, ganun din, ang layo din. Nathan talaga yon. Sobrang nakuha kagad ni Nathan kasi yung momentum niya eh. Doon pa lang sa MR industry, foreigner na yung range, no? Kay range. Tapos basta ang dami pa. Yung mga nasabi ko sa umpisa pa lang yun ng round ni Nathan, pero yung gitna tsaka yung bandang dulo umuulan pa rin ng mga solidong punchlines yun. So tangina, solid na round 1 para kay Nathan. Gusto ko pa sana mag-talk dito about dun sa round 1 ni Nathan, pero tignan natin. Excited din ako sa magiging bawi ni Merds, pero yung round 1, tangina, malinaw yun kay Nathan. Isa 10-7, ganun kalayo yun. Malinis pa na performance kay Nathan, diba? Kahit saan mo tignan, lamang si Nathan sa round 1 eh. So, yun. Merds, round 2, tignan natin. Tang ina mo, predictable, putang ina. Predictable ang puta. Sabi ko na nga ba, mag-a-angle na naman ng mga scientist, mga par. Tas sasabihin, feeling photogenic dahil sa kaka-selfie bars. Self-centered ba aking art? Fuck that! Toxic yung thought shit, di ko ma-digest. Paano ka matatawag na artist kung mismong sarili mo hindi mo ma-express? Yan, basta may angle, kahit primitive, binabaybay. Pag di magawa yung nagagawa, yung artistry, pinapatay. Kung creative kayong artist, yung walang branding sa artistry, nilalatag niyong logic, yung argument, puro fallacy, puro entertainment, kaya may impairment sa cognitive ability, mga ginagawang literal, yung abstract reality. Di ma-process ba sa wit, degenerate masasawi. Comprehension parang pension, mas delay pa sa traffic G. Kakabwisit, insufficient mental capacity, talagang memory full kapag ka-full yung memory. Kaya paki-troubleshoot o medical, pagbabanta ko sa duelo. Pag kondisyon ay kritikal, nawawala na sa wisyo. At aking tools, mechanical, ng utak mo matuto. Magiging meds pang maintenance na magtanda ka dito. Yung punto sa ulo mo, na parang hitman. Itatak mo sa bunbunan mo na parang Indian. Pagkat meta ng mga yan, puro damayan ng nobya, pamilya, at mga sibilyan. Estilo niyong kaumay para lang mas palaban. You think I'm horsing around, kayang-kaya kitang sakyan. Game? Yeah! Kasi galit sa'yo yung nanay mong si Aling Inday. Isa ka kasing batugan, ina mo. Puro hilata lang sa bahay, di mautusan, ina mo. Puro bulakbol kasi at bisyo tong putang ina mo. Mga payo di talab, pagkat di kalab ng ina mo. Sinisigawan mo pa pag napagsasabihan ka ng ina mo. Isang beses nung nagtalo sila, bumuhos luha niya si Lakbo. At pagmamahal mong hanap-hanap, dun mo lang napagtanto. Habang minumura ka ng putang ina mo! Suwail na anak,
Isa kang kupal at dugyot. Wala na ngang hinaharap, wala pang utang na loob. Kaya marapat na sentensya, dapat dito penitensya. Paghahampasin ko yung likod na may kasamang bayoneta. Isang anak, kaya ganyan. At sana'y maintindihan, pinapalo kita na tanat nang tumino ka naman. Pinadibag sa stilo niyang sinasabayan ko. Kung tunay ka sa sarili mo, ako naman sabayan mo. Bala ko pa sanang patayin to. Kaso wag naman, di ko na idadamay pagiging live seller mo. Binubuhay ka niyan. Okay, so ganun pa rin yung atake ni Merds. So, ayun pinakinggan ko, pinanood ko. Pero ganun talaga walang nag-stand out na linya para sa akin. Kung ano man yung pinakita ni Merds dun sa round 1, ayun at ayun din yung round 2. And pagdating sa yun nga, nagantay ako ng isang linya na mag-stand out talaga na masasabi ko na powerful. Pero ayun, medyo hindi ko narinig yun kay Merds. So mahirap yung sitwasyon ni Merds dito kasi kailangan niyang higitan yung round 1 ni Nathan pero it turns out na hindi na nahigitan ni Merds yung round 1 ni Nathan, and yung round 1 and 2 ni Merds is magkaparehas. So yun, tignan natin. Ito naman, challenge din to kay Nathan kasi kailangan niya ma-maintain yung ganong enerhiya, kasi kung hindi, bababaha yun, yari siya dito. Hindi daw ako love ng mama ko. Tangina, mahina. Di mo lang alam, tangina, nag-good luck sa akin yung kanina. I love you pa nga yun Di na mo! Gyatay, mura kag buang. Ganyan na ganyan din mag-spit yung tito ko pag naubusan ng ulam. Nung nalaman kong ikaw kalaban, tangina, uuwa ko agad. Pero di dahil ikaw ay matinik, tinanggap ko tong laban kasi gusto kong makita ng harapan mga ugat mo sa leeg. Ay, sige, sakit bay. Kaya nga, suki ka ng shoutout. Sa lakas mong umiyaw. Sa Facebook, madalas comment sa'yo ng tao, Kuya, pasigaw. Ikaw dahilan kung ba't masubtitle yung liga nyo. Bukod sa setup mong maalat, yung boses mo hindi buo, sa pandinig sobrang makalat, kaya't tinodo ko yung tono. Hanggang to speaker mapahamak, kasi pag full lagi ang volume, madali itong mababasag. Kasi nga Brad, may pinagmamayabang na linya yan kay MP3. Pakalat sa amo parang Rambo hard hitter. Pag-spray ng bullet, ang ina nagmukha akong grass trimmer. Guys, grass trimmer. Tangina, sipag pala neto. Ang cute mo magalit, hayop ka, bigla ka nagiging hardinero. So, bakit pataas? Di ba dapat pailalim yan, pre? Saan ba tubo ng damo nyo Ataas ng kisame? Yan, reference pa more, ang lala mo na bano. Pinapangalandakan sa kadalaban na smoker daw siya. Oh, pati naig pa nagbato. Kaya ano na? Bomba na. Kaso mukhang napasama sa'yo yung amat sahin ako. Ikaw na yung grass trimmer, hayop ka. Ikaw pa sinira ng damo. Kasi kita naman sa performance niyan, bro. Madalas high blood. Mainit kanyang ulo, laging kunot kanyang muka. Boss, kala ko ba palaging high blood to? Bakit nung ahon namutla? Oh, pansin nyo ba? Kasi pag small room, tangina, sagad ang kanyang kahayupan. Tapos sa big stage, biglang, naging kabado kalaunan, siya ay tila ng lamig, naninigas ang katayuan. Kala ko ba Goku ng Bohol, ba't nagpi-freeze ang katauhan? Kaya nga dinadaan na lang sa likod. Yes talaga. Para kunwari, di nangangatog yung tuhod, siya'y laging nasigaw. At yung nanginginig niyang vocals di masyado lumitaw. Pali sa tao nakabase salita mo at galaw. The way ka mag-project ng round, imbes mag-set ng crowd control, ikaw kinokontrol ng crowd. Nervyoso ang puta. Pero balita ko gaw, nagjo-jokes ka na. Hanip, nag-adjust na dito halos. Seryoso, biglang patawa. Sino ka, si Kiko Matos? Oo, kasi nagjo-jokes na rin to.
Kahit hindi niya forte, pilit din yung pagpapaka-well-rounded para daw complete yung damage. Creative daw na magsulat, ba't nawala yung pagka-savage? Kasi ang corny naman mag-comedy, tilaan layo ng advantage, merds. Iba yung think outside the box sa trying hard maging full package. Gusto mo magbiro? Pasakto yung tiyempo, April Fools, ganito mag-joke ng mabangis. Yung noo lalagyang marka, logo ng taragis. Okay. What the fuck? Yun na yun. Okay. So, basically, yung round 2 ni Nathan is hindi ganun ka-powerful sa round 1 niya. So, ayan na, mag-i-honest ako sa inyo. Hindi na-maintain ni Nathan yung intense delivery sa round 1. Yung buong performance sa round 1. Tangin na, sobrang perfect ng round 1 niya para sa akin. Sobrang dikit-dikit ng haymakers, ng mga punches, ng mga angles para kay Merz. Sobrang dikit-dikit doon. So pagdating sa round 2, syempre andun yung expectation ko na madadala niya yung yung ganung power, ganung energy, ganung ka-intense na mga lines. Pero pagdating sa round 2, slow start. Although pasok pa din naman yung mga angulo at references niya, pati mga haymakers niya pasok pa rin. Pero kung titignan nyo kung ang magiging reference nyo is yung round 1 na sobrang dikit-dikit talaga yung mga haymakers ni Nathan, pagdating sa round 2 parang ang layo ng gap or ang layo ng yung interval ng bawat haymaker sobrang lalayo. Kumbaga may punchline dito, tapos next na 4 lines wala, next na 4 lines wala, tapos next meron ulit, tapos wala, meron, tapos wala, meron. So parang parang ang layo ng gaps ng bawat haymakers ni Nathan dito sa round 2. Pero yung piling punchlines ni Nathan dito para kay Merz is effective pa rin. Hindi lang naging kagaya ng round 1 niya. Ayun, effective pa rin naman si Nathan dito. Kay Merz, nasabi ko na to kanina na sobrang naulit lang ni Merz yung round 1 niya. So round 1 and 2 ni Merz 7, bibigyan ko na 7. Yes, pasok yung iba pero hindi yun enough para iangat sa 8 puntos for me kung paano ko narinig yun. Kay Nathan, malakas pa rin yung round 2 pero hindi naman din enough yun para makuha niya yung perfect na score katulad ng round 1. Maraming naging kulang sa round 2 ni Nathan. Isa na doon yung ender, Hindi ko alam kung ano nangyari sa ender ni Nathan, kung sinadya niya ba yun na ganun or nakalimutan niya yung next na linya kaya pinutol na lang. So I don't know. Pero yung round 2 ni Nathan, yung ender ng round 2 ni Nathan is not good compared sa round 1 niya. So hindi yung magandang performance ni Nathan sa round 2, hindi naman yun enough para makuha ulit ni Nathan yung 10 points na binigay ko sa round 1. So 9, bibigyan ko ng 9 to. So it's a 9-7 in favor of Nathan pa rin naman para sa akin. Sobrang effective ng ginagawa ni Nathan dito, especially delivery, performance, punches, angles, references. Sobrang epektibo nun. Yung pagkakaroon ng style clash is for me sa first 2 rounds na napanood ko, style clash pero sobrang nagiging one-sided to in favor of Nathan. Kasi yung style ni Nathan sobrang nadi-diffuse niya yung yung style ni Merz. So ayun, 1 and 2 Nathan sa score na 19-14. Tangay na, sabi ko daw grass trimmer, gumanon ako, tanga. Imbento ang puta para mas matunog palaban. Putok daw yung ugat ko sa leeg, putang ina mo, ikaw din naman. Tapos tapos sa kada battle niya, laging wild at rabid postura, di ba? Astang top dog ang kaso, yung talent pangduma. Gago. Yung apog mo, saan mo nakuha? Anong top dog? Baka asong ulol, nagkakalat ka ng basura. Oo, nagkakalat yung reason na nagre-resonate. Pagkat stutter at choke, yan ang trait mo na innate. Di ma-handle ang pressure kapag tini-terminate. Panay-panay dumi yung Nate, lalo pag dino-dominate.
Nakakarami ka na sa gubat. Boss, need nang mag-repopulate. Nagpasok ka kasi ng germs, ayan tuloy nag-germinate. Trying hard din mag-music para magpakitang tao. Feel na feel para sa street na malahev, mali ka gago. Porket dugyot ay para sa street, sarap sa pakin sa entablado. Kung gusto mo rin na magkahit tong Nate Man, parehas tayo. Parehas tayo, tangina mo, Rockly! Ugali mo hindi tugma. Yung pagiging kapalkilay, diyan ina-apply sa mukha. Nahibang tong walang bilang kasi nga sinto-sinto. Identity pang anime, ba't pito-pito? Anyari? Ikaw ba talaga yan, sir? Kabahala. Nagiging, hapon na yung karakter. Katakana. Kaya nga sa ibang era, kanang pinuno pinag-wait. Alalahanin mong dinala ka niya sa time ng warring state. Kaya kung Rockly nag-emerge, sa sino show mo, mate? Miyamoto naman si Merge. At ito'y shogunate. Kaya dapat dito, harakiri para di na manatili habang dila. Pinipilas ng maigi. Maging mute man kaka-mutilate. Tagpi-tagpi ang bihis sa sakit ng pinakitay. Ding hindi ka tatahimik. Kaya kung paiikliin kwento na ma-analyze rin tol, nagsamon siya ng samurai to summarize it all. Pagkat ako'y tahimik at sa gilid lang lumalagay. Ako'y tahimik at sa gilid lang lumalagay. Kalmado pumatay pero dead ito ng 100 times. Nasabi ko na dati ba'y kailangan ko lang i-remind pagkat ugali ng assassin ang hindi nag-iingay. Kaya sunog ka ngayon, boy, pati espiritu taboy. Sinasanay iyong pihit, sanay maisip panaghoy. Pakititig aking sining, makinig sumilip, hoy. Parang mongheng nagpo-protesta, panoorin mo kung magapoy. Time! Hindi ko alam, pero yung style talaga ni Merge for me is ineffective compared kay Nathan. Sa sobrang ganda ng pinakita ni Nathan sa first 2 rounds, para sa akin hindi na naging enough yung mga performance ni Merge para tapatan yung so parang nagmumukhang even malakas sa mga nakakaintindi sa mga lines ni Merge. Yes, malakas yung iba doon, pero pero yung power nung mga verses ni Merge is not enough na para to compete sa first 2 rounds ni Nathan So mahirap kasi ako personally, sabi ko nga sa inyo, nung napanood ko si Merge nung 1 minute is hindi nga ganun ka effective yung style niya para sa akin. So, nag-expect ako ng improvement. Siguro naman nag-improve sa mga nakasubaybay kay Merge. Baka nag-improve. Pero, ang tingin ko is, medyo kulang pa rin sa creativity si Merge dito. Tsaka sa mga direct angles, medyo nakulangan din ako sa direct angles ni Merge. Kaya ni Merge na mag-adjust. Alam ko na, iniwala ko kaya ni Merge na mag-adjust. Pero, sa battle na to, I think hindi siya nakapag-adjust dito. So, ayun, hindi rin naging ganun kalinis yung yung performance niya. Kita niyo naman may mga stumbles, may mga stutters, 'di ba? So, iskoran ko na yung all 3 rounds ni Merge is 21 for him. So, kay Nathan meron 19 for 10 and 9 sa round 1 and 2 So, let's see, round 3. Tahimik daw siya. Tangina, ingay-ingay mo nga. Pabida-bida. Sa pambanggit mo ng Rockly, tangina mo, kukungpuin kita. Nung una ko ito nadinig, sabi ko, influensya to ng Lustrado, uprising. Talagang nararapat din sa flip-top. Tapos malaman-laman ko, puta, fan ka ng K-pop. Bayot! Kaya bayot manday ka. Di ka ba nagtataka kung ba't di kami napasok sa room nyo sa hotel? Bukod sa weirdo ka, pre.
Baka kasi bigla mong ilak yung pintuan tapos pagtutsupain mo kami. Di, bading na bading yan. Bading na bading yan kay Lance. Sa katunayan, gusto niya ngayon makalaban. Pero Merds, tamod ka nun, di ba? Ayos din yung gusto mo makaharap, no? Yung tumalikod kay Enigma. Kasi nga idol ni Repa, advance praning. Gusto mo maging silang seta? Mag-drugs ka din. Kaso kahit maghasa ng mabuti at masusi bano, sadyang supot at mapurol kahit ayusin pa to, mas matalim pa rin tong neta magtutulis sa'yo. Kasi lanseta ka na lang, baliwala din yun. Sunod-sunod na kat ito ay slashing sword, yung mga linya babakat sagad sa lalim tol. Itong gumagaya kay lanseta naging chopping board. Ibahin natin tol. Sino dito mga nakanood ng laban niya ay sikreto, taas kamay? Di na panood? Ayan, yon. Di ba? Kalalaking tao, yung mga ginamit na angle, puro chismes, walang ya. Yung kalaban daw, backstabber, feeling witness talaga. Aba, nakakainis. Nakaka-stress galawan niya. Para kalaban, matires ng marites sa laban niya. Aba, ini-issuean si sikreto. Sa past, ang dami mong alam. Apelyedo mo kahapon, tas bukang bibig nakaraan. Kala ko ba malapuch? Brutal yung segment mo, batila podcast na yan. Dati malageto dogs, tas biglang dog na lang. Mangmang, eto na ba yung kumukulot kay Akat ha? Bakit? Para instant kang sikat. Aba grabe din mang gamit. Gusto mo ng tip para sumikat? Ayun no, idis mo din si Arik. Bigyan mo ko ng isang buwang pag-iisip. Akata! Tanga ka! Tingin mo may mapapala siya. Tinuring ka lang niyang abala. At ang hindi pagpatol sa'yo ng baliw yun ang pinakamatinong nagawa niya. Kasi 8 years ka lang nagra-rap. Alam kong pressure ka na. Rookie ka pa din, hindi ka man lang makaraos. Desperado na nga halos. Nagtatawag na ng sira para karir lang ay maayos. Aba ayos. Kinukulot mo na nga si Lance. Pati ba naman si Nico? Sa gapo ka umaawit. Malamang sa susunod si Invictus naman yung idadamay na itong packshit. Kaya nga pag naagip ka nito, iikot ang between sa ulo mo at yun ang utos sa akin ni Arik. Bigyan na daw kita ng star bago ka pa magbanggit ng Patrick. Ooh! Sad shit. Okay. Sa karera ng iba ang madalas na sabit mo. Rep in 7S dun din hango ugali mo. Tilalinta nga itong 7 madalas makapito. Okay. Line of 7, pues ang grado mong dala iha ang balos ng matuto. At para magkaroon ng sense gawa ng alkansya bungo mo. Ngunit hindi ko bubunutin, binaon ko lang ng todo. Iiwan ko yung 7 heads na mayroong palakol sa ulo. Kaya sige, mag-call out ka pa. Ito'y sampal sa'yo, mamen. Katotohanan tanggapin na magaling ka lang magtawag, pero di ka matatawag na magaling. Galing ni Nathan dito. Cuba 13! Ganda ng ender niya, no? Ito yung kita nyo yung ano, yung difference ng ender ni Nathan dito sa round 3 compare sa round 2. 'Di ba? Sobrang bitin yung round 2 eh. Pagdating sa round 3, palag-palag yung ender, no? Magaling ka lang magtawag, pero hindi ka matatawag na magaling. Ang lupit nun. So ayun, hindi ko na iisa-isahin yung round 3 ni Nathan. Ano lang, overall na lang, no? Naging slow start, no? Slow start si Nathan, pero to be honest, gusto ko na siyang bigyan ng ano eh, 'di ba? Pinanood ko na lang siya. Naging pababa yung performance ni Nathan, and sa to be honest yung round 3, gusto ko na sana siyang bigyan ng 8 points doon. Kasi nga ang bagal makuha ni Nathan yung pinaka momentum niya. Pero pagdating ng second half, ayun na, pumalo na yung mga effective na punches. Pasok na yung mga angulo. Nakuha niya yung pinaka yung momento. Ang ganda nung ano, ang ganda nung Star Patrick, ang ganda nun. Yung Akata Nico, tapos Lance Invictus na scheme, maganda yon. Ano pa, maraming quotable na line si Nathan sa round 3, kaya instead of giving him 8 points,
umangat yon at naging ka-level niya yung round 2 performance niya. Plus, maganda pa yung naging ender niya. So, para sa akin, all 3 rounds to kay Nathan. Round 1, 10-7. Round 2, 9-7. Pagdating sa round 3, it's a 9-7. So, 28-21. All 3 rounds Nathan. Kung titignan naman natin siya as a whole, kung mag-zoom out tayo, maraming factor at elements din yung nilamang talaga ni Nathan. Effectivity, performance, delivery, yung energy, yung stage presence, yung punchlines, references, haymakers, lahat nakuha ni Nathan yan para sa akin. So, all 3 rounds, Nathan ako dito. Pero kung, di ko alam kung sino yung panalo sa, sa battle na to. So, tignan natin. Sabay-sabay natin tignan. Una laban ng gabi. Merge versus Nathan, magigay. Isa pang best para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, 5-0. Magigay para in Nathan. So, yun. 5-0 Nathan. Tama tayo doon. Yo, congrats kay Nathan. Deserve niya yun. Shout out sa katrabaho ko kay... Naputol din yung sumpa ako. Yun, naputol din yung sumpa ako. Shoutout Motos Battle League, Erica Barcoma, Leonard Botis. Happy birthday, Daryl Gavin. Happy birthday. Ayun, salamat Motos Battle League. All 3 rounds, binuto ko si Nathan kasi all 3 rounds. Sapawan niya yung mga linya ni Mords. Kaya all 3 rounds Nathan. Yo, Kenzer, Extreme Files, Region 808, 053 Battle League, Blessed Cartel. Binigay ko yung boto kay Nathan, all 3 rounds. Mas effective yung mga punchlines niya, tas yun, mas effective mga punchlines niya, tas solid yung rebuttals. Kaya Nathan, all 3 rounds. Mr. Lefty, isa ako sa bumoto kay Nathan, all 3 rounds. Malakas naman yung first round ni Mergs, kaso medyo dragging lang. Pero tama naman. Per punto, Nathan, all 3 rounds. So, Nathan. Ayun, Nathan, binoto ko round 1. Para sa akin, malinis nakuha ni Nathan. Second round, pwede dikit or medyo bitin yung kay Nathan, pero binigay ko kay Nathan pa rin ng kaibigan. Yes. Round 3, medyo binigay ko kay Merz or Tabla, ganun pa rin. Pero overall, siguro ko Nathan. Yeah. Pinutusan ko si Nathan kasi consistent yung round niya pagpapuntang round 3. Tsaka yun, magaling yung pinakita niya. Apoy pa rin. Shoutout ko rin. So, yun. Halos wala na nga explanation yung mga judges no? All 3 rounds talaga halos. Ewan ko kay GL kung paano niya iniscorean yung round 3 pero tinablad daw niya yun or binigay niya kay Merz. So, pero overall, Nathan talaga yan. So, yun. Na-enjoy ko yung battle na to. Nakabawi na si Nathan sa mga past battles niya na puro talo. So, props kay Nathan doon. So, ayun lang. To be honest, na-enjoy ko yung battle. Kay Merz, kailangan ko pa makita yung yung pinaka-improvement niya pagdating sa sulat, no? Kasi si Nathan, sabi ko sa inyo, napapanood ko na to, yung improvement niya sa mga pagsilip ng angulo, pag-deliver, nag-i-improve So, kay Merz, sana ganun din yung makita natin. So, pa rin, bawi pa rin ng bawi, Merz. Tingnan natin kung sa mga past battles, makita ko na yung improvement. Diba? So, yun. All 3 rounds, Nathan yon, and kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.